For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ako pinasasahod ni Lola. At ang napakatagal ng tinatanong ng nakararami magkano nga ba ang sahod dito sa Israel. At bago yan ay ganito lagi ang kaganapan namin kapag oras ng sahudan. Kami ay nagkukwentahan ni Lola kung magkano sasahudin ko sa loob ng isang buwan. Ang pinapasahod sa akin ni Lola ay nanggagaling sa kanyang Bitwak Lumi. O yung kanilang insurance dito, kumbaga sa atin sa Pinas ay parang SSS o Social Security System. Yung nakukuha ni Lola sa kanyang insurance ay diretso sa aking bank account dito sa Israel. At dahil hindi sapat ang kanya nakukuha sa insurance para ibayad sa akin, ay dinadagdagan niya ito. At ang ibinabayad sa akin ni Lola para sa kanyang karagdagan na kulang ay cheque. Matalas pa nga ang isip ni Lola at kahit magna 90 years old na yan ay siya pa din na nag-aasikaso ng pagpapasahod sa akin. At sa talas nga ng isip ni Lola ay mas makakalimutin pa ako. Bago kami magkwentahan ni Lola kung magkano ang aking sasahudin ay tumatawag muna siya sa agency ng kanyang insurance para itanong kung magkano ang kabuuan na kanyang makukuha dahil hindi nga pare-pareho ang kanya nakukuha sa bawat buwan. At syempre ang aking alaga na si Nili ay present din dahil nakakatulong yan ni Lola kapag may kailangan. Katulad nga niya, naubusan ng cheque si Lola kaya naman kumuha ng bago si Nili. Dito sa Israel ay hindi kami pare-pareho ng sahod at ang aming sahod ay depende din sa aming employer kung magkano. At ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang minimum na sahod ng mga caregivers dito sa Israel. Hindi para ipagmayabang kundi para ibahagi at mabigyan ng idea yung mga nagtatanong na nagnanais na makarating dito sa Israel para makapagtrabaho. Kita nyo naman at pandi-flashlight pa ako diyan, apat na nga ang mata ni Lola na katulad ko at may magnifying glass pa ay hirap na hirap pa din na makita kung saan isusulat ang kanyang pangalan. At eto na nga ang sagot na pinakahihintay ng marami. Ang tanong na kung magkano nga ba daw ang sahod dito sa Israel. Ang minimum na sahod po ngayon dito sa Israel ng isang caregiver ay umaabot ng 75,000 to 83,000 peso sa pera natin sa Pinas. Depende po yan sa palitan ng dollar to peso o shekel to peso. Pwede pa yan tumaas o kaya naman ay pwede pa din yan bumaba. Sa 75,000 pesos ay hindi pa dyan kasama ang weekly allowance. At sa 83,000 pesos naman ay dun ay kasama na ang weekly allowance. Ayan na dapat ngayon ang sahod ng isang bagong caregiver dito sa Israel. Ayan din ang sahod ng mga caregivers na may weekly day off o yung lingguhan na lumalabas. At tulad ng sabi ko ay hindi po pare-pareho ang sahod namin dito sa Israel. Diyan sa minimum na sahod ngayon ay meron pa dyan na mas mababa. At yun yung sahod ng mga caregivers na matagal na nagtatrabaho dito. Maaaring last na ang kanilang working visa kaya naman hindi na sila makapagpataas ng kanilang sahod. Dahil sa halip na mataasan ay baka lalo pang mawalan ng trabaho kaya naman tinitiis na lamang nila kung ano ang kanilang sinasahod. Malaki nga ang sahod dito sa Israel pero kami mga OFW ay may kanya-kanya din na pinagkakagastusan. Ayan at pagkatapos ni Lola nagawan ako ng cheque ay tinitingnan niya ito. Tinitingnan niya kung tama ba ang kanyang pagkakasulat. Pag naipasok ko nga ang cheque na yan sa aking bank account ay 1 linggo ko pa bago ko makuha. Pagkatapos tingnan ni Lola ay pinapakita ko din kay Nili bago ko tuluyang kuhanin para sigurado na tama talaga ang mga nakasulat. At ilang araw nga bago ako pumunta ng post office para kumuha ng sahod ay kumukuha muna ako ng online schedule. Ayan nga't habang papunta ako ng post office ay may nadaanan pa ako na painitan ng tubig. At sa hindi kalayuan at katabing building lamang ay may nagtapon din ng mga damit. Ayan at nandito na nga ako sa may post office o DOAR ang tawag dito sa Israel. Dito kami kumukuha ng aming sahod. Ito na ata yung isa sa pinakamaligayang araw namin ng mga OFW. Pagkatapos ng lahat ng puyat, pagod at stress, sa wakas ay sasahod na din. Hindi madali ang maging caregiver at napakahirap din na mag-alaga ng mga matatanda. Kaya naman sa may mga kapamilya na OFW, pahalagahan niyo po ang bawat sentimo na pinapadala sa inyo ng inyong mga kaanak o kapamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tunay naman na napakahirap na maging OFW, nandyan yung aming sakripisyo at pagtitiis na malayo sa aming mga kapamilya, lalo na sa aming mga anak. Kaya naman sa tulad ko din ng mga OFW, gamitin natin sa tama ang ating mga pinagpaguran. At sa mga nanghihiram naman ng pera sa mga OFW, ika nga ay huwag sasamaan loob o magtatampo kapag hindi napahiram. Dahil kami mga OFW ay may kanya-kanya din ang pinagkakagastusan. Thank you for watching!